Nang idiniklara ni former President Ferdinand Idralin Marcos Sr. ang martial law noong 1972, 14 na gulang pa lang ako. Sa aking comment section may nagsasabi na ang Philippine Constabulary ay abusado noon. Maaaring tama o maaaring hindi dahil biglang dumami ang hanay ng New People's Army. Noong 1980, dito sa Zamboanga del Sur, lalong-lalo na sa Zamboanga del Norte. Kaya nagkaroon ng letter of instruction noong 1983 at naging mandatory schooling sa mga operating unit. Ang LO ay katatagan, to get the heart and mind of the people, ang pantay na pakikitungo sa mga mamamayang Pilipino. At patuloy itong isinagawa ang tuloy-tuloy na schooling, ang Special Operation Training o SOT, na mayroong actual performance magpunta sa mga liblib na barangays at magsagawa ng pulong-pulong sa mga barangay officials kasama na ang mga nanirahan sa lugar. Sa aming kapanahunan, bumalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa Philippine Constabulary. Bumaliktad naman ang ihip ng hangin. Ang mga tambay sa syudad ang nagiging abusado sa kapwa nila sibilyan. 3 rin kaming biktima ng mga tambay noong 1984 nang kami tinambangan ng isang grupo sa Carino Compound, Zamboanga City. Hindi mo maiiwasan dibdibin ang mga pangyayari, kaya sa aking mga reaksyon ako'y nagkakaso. Ito naman ang nawawala sa atin kung tayo'y may kaso. Nawawala ang ganang kumain at ang tulog. Pakiramdam mo busog kahit walang kain. Nakapikit naman ang iyong mga mata, saan-saan naman napupunta ang iyong iniisip. Hanggang sa muli.